Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako si Brother Hosea from TSC. So this morning po, share po natin is manggagaling sa Mark 10:27. Jesus looked at them and said, "With man this is impossible, but not with God. All things are possible with God." So, tayo pong ay manalangin. Lord, maraming pong salamat sa umaga na to, O God. Basbasan niyo po ang aming nabasa, O God. Ikaw, Lord, ang mangusap sa pamamagitan ng aming mga ah, nabasa, O God. Maraming pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen. So, ito pong tilaok na to ay pinamagatan kong, Are you putting limit on God? Ang encounter ni Jesus sa isang mayamang lalaki ay very familiar po sa ating lahat. 'Di ba? In Mark 10:17, ang mayamang lalaki ay nagtanong kay Jesus, "What must I do to inherit eternal life?" At sumagot si Jesus sa verse 21, "Go, sell everything you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me." And with that response, the man sadly departed, unwilling to lose his great wealth. Maraming mga tao na gustong sumunod kay Jesus, pero once na may sinabi o itinagubilin si Jesus sa kanila, tulad dito sa lalaking to na ipagbenta niya ang kanyang mga ari-arian at ibigay sa mahihirap. Kung baga, doon na siya nahirapan, nag-walk away siya kay. Then sa verse 24, the disciples were amazed at his words, but Jesus said again, "Children, how hard it is to enter the kingdom of God." Then verse 25, "It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for someone who is rich to enter the kingdom of God." Verse 26, the disciples were even more amazed and said to each other, "Who then can be saved?" Jesus looked at them and said, "With man this is impossible, but not with God. All things are possible with God." So, ang lahat ng kayamanan sa mundo ay hindi sukatan para makapasok tayo sa kaharian ng Diyos, or kung ano man yung kapangyarihan natin, kung ano man yung talento natin, o kung ano man yung talino natin, or kahit self-righteous tayo, hindi yan ang titingnan ni Lord para makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. So, humanly speaking, so napakahirap o napaka-imposible sa isang tao na makapasok sa pinto ng kalangitan. But, sabi sa nabasa natin, si Jesus Christ lang, God alone, can bring us into His kingdom. So, mayaman ka man o mahirap, kung ano man ang katayuan mo sa buhay, ay may paraan. Basta magtiwala ka lang kay Lord, si Jesus na ang bahala. Basta sumunod lang tayo sa Kanya para makapasok tayo sa Kanyang kaharian. So, if you are dreaming small, nililimitahan mo ang kaya at gustong gawin ng Diyos sa buhay mo. We're talking about God here. We are talking about the one who literally spoke all of creation into existence, wrote something from nothing, and raises life from death. It is safe to say nothing is impossible for Him, and nothing you ask is too big for Him. So, ang capabilities natin, dahil isang lamang tayo, ay limitado lamang. Pero kung hahayaan mo si Lord na kumilos sa buhay natin, o for example, ang faith natin ay level 1 lang, so yun lang din ang matatanggap natin. So every day we are called to further strengthen our trust in Him by reading, believing, and acting upon His promise. So totoo na kung ano ang itanim natin ay yun din ang ating aanihin. The more faith we have today, the more power we will have tomorrow. Kagaya ng law of gravity, ganun din ang law of faith. So, when we put our faith into action, there is no stopping what God will do. Ngayon, umpisahan mo sa faith na meron ka, and watch how God will magnify your efforts. Never underestimate His great love for you or what He is capable of doing through you. So bilang Kanyang mga anak, we are given this faith to enable us to live by faith and not by sight. Meron akong i-share na 5 practical steps that will help you put your faith to work. Number 1, see it.
So sabi sa Romans 15:4, through the encouragement of the scriptures, we might have hope. So nagsisimula ito lahat sa salita ng Diyos. Once na binabasa natin ito, makikita natin doon na may pag-asa tayo sa hinaharap at may makikita na may pagbabago kung ano man yung kalagayan natin sa ngayon. So number 2 is think it. So sabi sa Joshua 1:8, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. So hindi lang dapat sapat na babasa natin yung kanyang salita, dapat pinagbubulay-bulayan din natin ang kailangan itong kumbaga intindihin para lalo nating maunawaan kung ano nakasulat sa kanyang salita. 'Di ba parang yung pag kumakain tayo, 'di ba? Hindi lang sapat na isubo natin at lunukin, dapat nginunguya natin kasi habang nginunguya natin ito, doon natin ma-appreciate yung lasa ng pagkain. So ganoon din ang salita ng Diyos. Hindi lang dapat na see it, ito dapat din natin think it. So pagbulay-bulayan natin. So next is say it. Sabi sa Hebrews 10:23, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. So wag tayong mangamba na ihayag ang mga pangako niya dahil yung nangako sa atin ay talagang maaasahan. So hindi siya kung sino-sino man na nangako pero napapako. Ito wag tayong mangamba sa kanya dahil talagang tutuparin niya yan. Huwag tayong magkaroon ng anumang pagdududa sa kanya. The next is do it. Sabi sa Hebrews 11:8, by faith, Abraham obeyed when he was called to go out to a place that he was to receive as an inheritance. And he went out not knowing where he was going. So, sabi din sa Bible, di ba, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. So, dapat kailangan din natin itong samahan ng aksyon. Gaya ng kay Abraham, di ba, inutos ni Lord na umalis ka sa kanyang comfort zone. So, lumayo siya. So, habang sumusunod siya, hindi lang siya nanawala kay Lord, sumunod din siya, umalis siya doon sa kanyang comfort zone. So, habang sa mga paglalakbay ni Abraham, doon na yung mga himalang nangyayari, yung mga pangako sa kanyang Lord ay konti-konting nagaganap. Like, din yung kay Isaac, di ba, inutusan siya, sumunod siya, not knowing na si Isaac din yung iaalay niya, pero sumunod pa rin siya. So, yung nandun na sila sa pag-aalay niya kay Isaac, so, dun pinrovide ni Lord yung kung ano man yung kanyang iaalay. So, basta sumunod lang tayo sa Panginoon, lahat ng mga faith natin sa Kanya ay dapat samahan natin ng aksyon. Then, stand on it. Sabi sa Romans 4:18, in hope, he believed against hope that he should become the father of many nations as he had been told. So, panindigan natin yung pagtitiwala natin kay Lord. Like si Abraham, di ba, pinanindigan niya na yung pangako sa kanya Lord, kahit patanda na sila ni Sarah na magkaanak pa rin sila. Pero talagang yun ang pangako sa kanila ni Lord at sinabi rin sa kanila na magiging ama ka ng mga bansa. So, talagang pinanindigan niya yung faith niya. So, dapat ganoon din tayo. Huwag nating hayaan na yung faith natin ay mag-wave at huwag natin din sirain yung ating patotoo. Kasi alam naman natin maraming mga sa paligid na nakatingin sa atin. So, once na mag-wave tayo sa ating pananampalataya, yung ating patotoo, so tayo lang din ang masisira. So, to recap here, yung 5 step towards putting your faith to work is, di ba, number 1 is read it, think it, say it, do it, and last is stand on it. So sabi sa book of Joshua 21:45, not one word of all the good promises that the Lord had made to the house of Israel had failed. All came to pass. So napakaganda ng nabasa natin, di ba? Alam naman natin kung sino yung sinasamba ng nila Abraham, nila Moises, nila Jacob, yun din ang sinasamba natin ngayon. Walang pagbabago, hindi nagbago kung sino man ang Diyos noon.
siya rin yung Diyos na sinasamba natin ngayon. So ang sabi sa nabasa natin, lahat ng mga ipinangako ni Lord sa bansang Israel ay lahat yun hindi nag-fade. Lahat yun ay nangyari. So ganun din sa atin. Ang lahat ng mga pinangako ng Diyos sa atin, lahat yun mangyayari. So, ang prayer focus po natin today is pray to put our faith into action and see how God strengthen our efforts because there is no stopping what God will do. Lord, marami pong salamat sa umaga na to, O God, sa napagbulay-bulayan po namin ang iyong salita. Na Lord, na wag po mag-wave ang aming pananampalataya sa iyo dahil alam po namin na in the right time, O God, mangyayari lahat ng mga promises mo sa amin. Ganun din, Lord, ang prayer request ng aming kasamahan na si Angeline Mendoza na sana po safe travels kay Cyrillyn and Jack. Kung saan man sila magta-travel, O God, patnubayan niyo po sila, O God. Ilayo niyo po sila sa anumang disgrasya at ganun din po kay Brother Jim Magat na safe trip din po sa Bugalyon, Pangasinan para sa kanilang winning soul, O God. Alam po naman na po natin na para po sa kingdom mo ang kanilang gagawin, O God. Ilayo niyo po sila sa anumang uri ng disgrasya, O God. Nawa po maging successful po ang kanilang ministry sa lugar na yun, O God. Maraming pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen. So maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa TSCCFI. God bless us all po. Thank you.